May mga pangyayari na kailangan mangyari bago matupad ang nakalagay sa Bible na itinataan sa araw ng paghuhukom. Tulad ng mga digmaan na binanggit ng ating Panginoon nung siya'y narito pa sa lupa. Hindi lang yan. Ang sabi pa, lilindol sa iba't ibang dako, magkakagutom, titindig ang bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. At yan mga idol, sa panahon natin ay ating nasasaksihan. Bukod pa riyan, may mga pangyayari na nagaganap hindi lang dito sa ating bansa, maging sa ibang bansa. Tulad ng nangyayari ngayon dito sa atin ng ating Pangulo ay totoong binabatikos ng magkabilang panig. At viral ngayon sa social media yung binitawan ni Baste na ulo lang ng ating Pangulo ang kanyang kailangan. Alam niyo ba mga idol, yung mga ganyang pananalita, hindi na yan kinakatigan ng ating saligang batas sa malayang pamamahayag. Kaya yan, dapat ginagawa na ng kaukulang aksyon ng ating mga kinaukulan. Isa kang may tungkulin, pinakamataas na may tungkulin sa ating bansa, tapos ganyan ang maririnig mong salita sa iyong kapwa. Yan mga idol, marahil hindi na yan lihim na nakarating sa ating Pangulo. Hayagan lang nakarating siguro sa kanya yan, mga pananalitang yan. Napakabait lang talaga idol ng ating Pangulo. Lahat ng paratang, lahat ng pag-alipusta na ginagawa sa kanya ay pinalalagpas niya. Pero yung mga pagbabanta, dapat yan, hindi na yan pinalalagpas. Ginagawa na yan ng kaukulang aksyon. May lumabas pa sa social media na ating napapanood na totoong may mga pagbabanta pala sa kanya simula nung siya'y umupo bilang Pangulo. Na hanggang ngayon ay hindi lang niya ito pinapansin. Pero sana naman ang ating Pangulo ay mag-ingat at gawin na niya kung ano ang nararapat sa mga taong tampalasan na walang pakundangan sa kanya bilang Pangulo. Kakalungkot lang isipin mga idol. Tumatrabaho ang ating Pangulo sa abot ng kanyang makakaya. Ginagawa niya ang lahat ng paraan sa ikabubuti at ikauunlad ng ating bayan. Pero sa kabilang panig naman, iba ang pagtingin sa kanya. Kaya sa totoo lang, nakakaawa ang kalagayan ng ating Pangulo. Bagamat siya ay nasa mataas na posisyon, ay parang hindi siya kinikilala nitong mga taong tampalasan tulad ni Baste ng pamilyang Duterte. Sana yung napanood natin sa ibang social media na sinabi na magpapalit na ng taga-DILG, sana matuloy yun. Dahil tila ito si Rimulya ay walang ginagawang hakbang tungkol sa mga nangyayari para sa ating Pangulo.
Kaya marami nga nananawagan na sana kumilos na ang pamahalaan sa mga ganyang bagay. Dahil yan ay hindi na birong bagay. Hindi na biro yan na sitwasyon. Sandali po. Kaya nga, may panukala yata na magpapalit ng taga-DILG. At tinayata si Trillanes ang balak iupo. Kapag si Trillanes ang naging ng DILG, 99.9, lahat ng mga masamang pangyayari, aaksyonan niya yan. Lalo pa sa pamilya Duterte. Kung matatandaan nyo, nung siya'y nakapanayam ng isa nating mga taga-social media, nabanggit nga ni Trillanes na ang pamilya Duterte di umano ay salot ng ating lipunan o ng ating bansa. Yun, sa mga ganung pangyayari, nakikita naman natin na parang totoo nga. Wala silang tigil ng kababatikos sa ating Pangulo. Hangad talaga nila na malaglag o mawala sa pwesto ang ating Pangulong Bongbong. Kaya dapat lang siguro na magpalit na may kakayahan sa larangan ng serbisyo publiko sa DILG. Dahil hindi na biro itong mga nangyayaring ito. Lalo pat isang Pangulo ang pinagsasalitaan ng hindi karapat-dapat. Maraming taga-social media ang nagpapahayag na panahon na siguro para gawa ng aksyon yung mga maling sistema. At isa nga tayo sa mga nananawagan na sana ang ating Pangulo ay mag-ingat at maging mapagmatyag sa kanyang nakapaligid. Kasi nga, siyempre, yung mga pangyayaring ganyan, hindi naman kaila sa atin na pwedeng mangyari. O, di ba? Kaya lang kasi siyempre, ang ating Pangulo, hanggat maaari, ayaw niya na gawa ng hindi dapat yung mga ganyang uri ng tao. Pero tandaan nyo mga idol, ang bayan natin, ang bansa natin, narito ang bayan ng Diyos. Bakit? Nandito ang kanyang mga tapat na hinirang na nag-aantay sa araw ng kawakasan. Nalalapit na ang dakilang araw mga idol, baka hindi nyo alam. Ito mga nangyayaring kaguluhan ito, hindi lamang sa ating bansa. Palatandaan na yan. Sinabi nga ng ating Panginoong Kristo, pag nakita nyo mga bagay na yan, talastasin yung siya'y malapit na. O, diba? At yan, ay hindi tayo bulag, nakikita natin, nasasaksihan natin. O, diba? Kabi-kabila, kaguluhan. Kabi-kabila, mapanganib ang sitwasyon. Lalo na yung mga digmaan na yan na patuloy. Kaya nga mga idol, nakakatakot lang isipin na sa kabila ng pagsisikap na mapaunlad tayo, ay marami naman ang naghahangad na lalo tayong madugmok. Ngayon, yung mga kapanalig itong kabilang panig na gustong mapabagsak ang ating Pangulo, hindi nila alam kung ano ang tunay na mangyayari kapag nawala ang ating Pangulo. At yan talaga, Diyos, 99.9, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ang Diyos ang naglagay sa kanya dito sa ating bansa para mangulo. At kahit anong pagbabanta ang gawin nila, hindi sila magtatagumpay dahil nasa panig ng ating Pangulo ang ating Panginoong Diyos at ang kanyang patnubay, higit sa lahat ang kanyang basbas.
Kaya maraming naghahangad talaga na siya ay mawala. Alam nyo ba yung mga ganyang naghahangad ng ganyang mga bagay? Mga tauhan yan ni Taning. Ang diablo sa ngayon ay kasalukuyan talaga nagkukumahog para maghasik ng lagim, hindi lamang dito sa ating bansa, kundi sa magkabilang panig ng mundo. Dahil alam ng diablo, alam ni Satanas, na nalalapit na ang dakilang araw ng ating Panginoon. Sabi nga, isang kakilakilabot na wakas sa apoy ng kanyang panibugo ang lilipol sa buong sanlibutan at sa taong masama. Kaya yan, ano man ang mangyari, ang mga hinirang ay hindi nababahala. Sapagkat alam na ng mga hinirang na kailangan mangyari yan bago dumating ang wakas. Nag-aantay na lang. Lahat ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo nung narito pa siya sa lupa, natutupad na. Isa na lang ang hindi natutupad, yung kanyang pagparito. Kaya sabi nga sa araw na yon, kung kailan hindi nila inaasahan, narito ang pagparito ng anak ng tao. Sino ba yung anak ng tao? Ang ating Panginoon, Jesucristo. Kaya yan, sa araw na yan, marami ang mabubulaga. Ito na pag-uusapan at pagkukwentuhan lang naman natin dahil nga sa mga nakikita natin sa pang-araw-araw na nangyayari. At sa araw-araw na lumalabas sa social media. Kaya masakit man isipin na sa kabila ng pagsisikap ng ating Pangulo na mapaunlad at mapaganda ang ating bansa, kabaligtaran ang nangyayari. Puro paninira, puro pagbabanta. Bagay, alam natin, may mga tao naman na talagang nasa likod niya. Tahimik lang na sumusubaybay sa mga nangyayari. Pero sana ang mga kinaukulan natin na nasa pamahalaan din, sila ang dapat na pangunahing kumilos sa mga bagay na yan. Huwag na nilang antayin pa na mangyari ang dapat mangyari. Di ba tama? Kaya nga mga idol, kahit na ordinaryong tao lang tayo, ay nasa panig tayo ng katuwiran at katotohanan. Kaya itong video ito na inyong napapanood, sana magising ang ating mga kinaukulan sa mga nangyayari at sa mga pagbabantang ginagawa sa ating Pangulo. At doon sa mga tao na nag-aasik ng lagim, lalo na yung mga nagpapalaganap ng fake news. Isipin mo, maraming fake news na lumabas. Kaysa siya Bongbong marubang nakaratay, malapit nang mamatay. May nag-ano pa nga na, patay na raw. Pero ang hindi nila alam, sa kanilang ginagawa, lalo lang pinapatnubayan ng ating Panginoong Diyos ang ating Pangulo dahil nga, alam ng Diyos yan. At siya naglagay sa ating Pangulo, tandaan nyo. Narito sa ating bansa ang bayan ng Diyos. Dahil narito ang kanyang mga tapat na hinirang. Ngayon, pagdating ng takdang panahon, malalaman natin yan. At tandaan nyo, hanggang sa araw ng kawakasan, ang ating Pangulong Bongbong, hindi na yan mapapalitan. Dahil sa kanyang mga magagandang layunin, at pinapatubayan siya ng ating Panginoong Diyos. Pero mga idol salamat ng marami sa ating kwentuwang ito at sa maikling sandali, sinamahan niyo ako. Sana magkaroon ng idea ang ating mga kinaukulan na sawatain na yung ganyan mga maling sistema
bigyan na ng aksyon. O, para naman maging mapayapa ang ating bansa. Totoo niya, sila nang gugulo, hindi ang ating Pangulo. Sila nagpapapangit ng image ng ating bansa. Paano? Hanggang sa muli mga idol, pero huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindot ng ating bell button. At kung may mga comment kayo, lagay nyo lang sa comment section para matalakay din natin sa mga susunod pa nating video. So hanggang sa muli, paalam!